Yan, hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Denix from Zenix Technologies. So ngayon, magta-try po tayo ipapakita ko po sa inyo ngayon yung clinic system para sa mga animal bite center. So, papakita ko po sa inyo kung paano yung workflow nito. So, number 1 po, magre-register po muna tayo ng patient. So, punta tayo ng patient. And then register po tayo. So lagay tayo ng sample. Halimbawa, 1 cruise. Yan. 1 cruise. So birthday niya. Yan, lagyan natin birthday. So kung ano lang po yung may asterisk, yun lang naman din po yung kailangan. So hindi naman required, pero depende po sa inyo kung gusto niyo lagyan. So register natin yung patient. Yan, sa 1 cruise. So, once po na na-registered na siya, pwede na po natin siyang lagyan ng create ng appointment. So, sa appointment po, click lang natin yung new appointment. Yan. So, new case ba siya or follow-up na? So, syempre new case. Yun, select natin si Juan Cruz. Yan. So, if may designated kayong doctor or nurse, or kung wala, okay lang din naman. So, services. Yan, general consultation. Kasi para dyan sa consultation natin. So lagay natin yung animal type, dog ba siya, cat ba siya. Yan. So tapos WHO exposure category. So click lang natin, click lang to, kaya hindi tayo mahihirapan. So animal site of bite, halimbawa right leg. Right leg. Ayan. So, date and time ng consultation, and then chief complaint kung meron. Pero kung wala, disregard nyo na lang. So, pwede na natin siyang create appointment. So, pag create ng appointment natin, nandito na siya sa right side. So, may queuing tayo. Pero pwede naman natin disable yan, yung queuing. So, pwede na natin siya i-check-in. Sa check-in naman, nandito naman yung mga vital signs kung kailangan natin. No? Pero kung hindi, so ulitin ko, disregard na lang din. So allergies, ito importante. So if meron kayong allergies, ayun, ano ba, seafood o yung mga notes nyo, gano'n. So update lang natin. And then body and measurement. Halimbawa, 70 weight, height 165. Yan. So update patient lang natin, and then si doctor or si nurse na magko-consult, pwede na siyang mag-start. Yan. So once na na-start na niya, mapupunta na tayo sa consultation process kagad. So sa consultation process, ayan, nandito na yung pinaka consultation natin, date of exposure. So ilagay natin yung date kung kailan ba siya na-expose. Dun sa pwedeng kahapon, ayan. So date of treatment, so today, ayan. Para recorded siya. And then yung animal status, live, alive, dead, or unknown or stray yung naka sa atin or dun sa pasyente. Okay? So nature of wound, abrasion ba siya, laceration, yan, scratch, and then vaccine used or PVRV, sa regimen type kung ID ba siya or IM, vaccination schedule, PEP or PVEP, yan. Tapos tetanus toxoid, tetanus date kung kailan natin binigyan. So complete case status niya. So animal observation, yan. So lagay natin yung brief natin kung ano animal observation natin, and kung may remarks. So once na okay na siya, so save treatment na natin. So once na nag-save treatment na natin, so mapupunta na tayo dito sa schedule. Automatically siya ng schedule. So day 0, 3, 7, 14, 28. Yan. So halimbawa, site kung ID deltoid ba siya, deltoid, batch number, pagkakalam ko sa gamot to, halimbawa batch 01. Yan. So doctor or nurse, kung sino yung halimbawa si Doc Demo. Yan. And then save entry lang natin. So once na save entry na natin, yan. So save entry lang natin. So pwede na natin siya i-complete.
So once na completed na siya, ayan. So pwede na magbayad si pasyente. So makikita nyo siya dito. Ayan. Sa archive. Ibig sabihin tapos na siya sa consultation. Sa billing na tayo. Ayan. So sa billing, ito si One Cruise, nakadrop siya. Ibig sabihin tapos na siya sa consultation. Ayan. So tsaka natin i-charge. Edit billing tayo. Kung may mga gamot tayong nilagay or services, pwede nating ilagay. So tayo din ang magse-set up ng services, doctor tsaka yung mga user management. So bago mag-umpisa yung system natin o yung ano natin, yung operation, kailangan ma-set up muna natin yung doctor services tsaka yung user management. So yun lang naman para sa ating animal bite clinic. So ayun, confirm bill, yes, and then magpiprint siya ng billing. So print natin. So yung printer niya, ganito yung itsura niya. Ayan. So details, and then ayun, pwede na si patient. Pagkatapos niya, pwede kayong pumunta sa patient para makita yung records. Ayan, so search nyo lang si One Cruise, yung inano natin kanina. Ayan, so click nyo lang yung view. Ayan. So makikita na natin yung ongoing vaccination ano niya. So pwedeng schedule to. Ayan. So sa susunod na punta niya, ganun same pa rin. So nandito yung case details and then yung vaccination schedule per patient to. And then nandito yung appointment history. So makikita na siya. Ayan. Ayan. At least pwede nyo na siyang pwede rin pala itong i-print. Ayan. Pag i-print natin. Ayan. So kagandahan dito, pwede nyo na siyang i-appointment kung kailan siya dapat bumalik. So halimbawa babalik siya ng 1, 2, 3, so a 2 or a 3, so pwede nyo na siyang pwede nyo na siyang i-book. At least ang mangyayari, tatawagan nyo na lang siya. Ayan. Site of bite, right leg, or pwede nyong pilapan to pagka pumunta na lang siya. Ayan. So create appointment. So hindi naman siya lalabas dito, pero nasa date na siya ng April 3. So yung day 3 niya, at least kahit paano makikita natin kung sino-sino yung mga dapat tawagan or yung mga nakaschedule within the day, para kung nakakalimutan ng pasyente, at least tayo nakakapag-remind din sa kanila. So yun lang naman. Sana maka-avail kayo ng aming system. So ongoing pa naman yung mga updates natin. Maraming salamat po.